Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway, nalalaman ko at nalalaman nyo ang tinatawag na kaharian ng langit. Subalit meron pa rin nagtatanong o aking mga iniibig na mga kapatid, kung anong pakahulugan na tinatawag na kaharian ng langit. Kung inyong titingnan ang santong kasulatan, maraming pakahulugan, maraming bagay ang kaharian ng langit ay nahalin tulad. Sa isang payak na paliwanag o aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaharian ng langit ay hindi isang pook kung saan ang tao ay naglilimayon. Hindi isang konkretong bagay na inyong nahahawakan. Ito ay kalagayan ng inyong mga espiritu, kalagayan ng inyong mga buong kakuan kung saan naroroon. Nadadama ninyo ang presensya ng dakilang Panginoon. Nadadama ninyo ang kanyang kabuyayaan. Nadadama ninyo ang kanyang pag-ibig o aking mga iniibig na mga kapatid. Sa inyong paghanap ng katurang ito, aking mga iniibig na mga kapatid, katulad kayo ng mga magsasaka na nagbubungkal ng lupa at pagkatapos nakatagpo siya ng ginto. Ang katurang ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay ituro ninyo na isang ginto sapagkat hanggang sa ngayon, ito ay inyong niyayakap at pinanghahawakan. Ito ay inyong minamahal at iniibig sapagkat ang katurang ito ang nagbigay ng kalayaan sa bawat isa sa inyo na meron palang Diyos na totoo, na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ang damdamin ng isang mangingisda? Sa kanyang paglalaot, nakahuli siya ng maraming isda. Hindi ba kasiyahan ng kanyang isip, ng kanyang damdamin, ng kanyang puso? Katulad ng isang inang magluluwal ng isang sanggol. Anong damdamin ng isang ina na makita niya ang kanyang anak? Di ba kasiyahan ng kanyang puso? Ganyan din kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, habang kayo'y nag-aaral sa loob ng patro ng diwa, ang laging paalaala sa bawat isa sa inyo, ay itungo ninyo ang inyong isip doon sa itaas at hindi sa ibaba, sapagkat sa ibaba ay naroon ang laman, naroon ang kasalanan na namamayani sa lupa. Ito ninyo inyong kaisipan sa itaas sapagkat naroon ang kabutihan. Naroon ang kayamanang kailanman hindi mananakaw. Naroon ang kabiyayaan. Laging inahandog sa inyo ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, mapalad kayo na kayo napapasalilong sa katurang espiritismo sapagkat ang katurang ito ay gintong-ginto sa inyo mga puso. Ang inyong pananalig na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang inyong pagtitiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kabuuan nito
ang inyong pananampalataya ay naroon na sa inyong mga puso o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, naroon pa rin ang pag-iingat sapagkat dumadating din ang mga aralin ng buhay na kadalasan ay nakapanlulumo ng inyong mga puso. Kadalasan, nagbibigay din ng kahinaan ng inyong mga loob. Kadalasan din, nakapagluluoy ng iyong pananampalataya. O aking may iniibig na mga kapatid. Huwag kayong bibitaw sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundang dakilang Panginoon. Ano man ang mangyari sa inyong mga kalagayan, palakasin ninyo ang iyong pananampalataya. Ang yan lang hiningi sa inyo ng inyong mga tagapagturo. O aking may iniibig na mga kapatid. Ihalin tulad ninyo yung mga sariling kakuan, isang munting bata, isang karapat-dapat sa kaharian ng mga langit. Sapagkat ang bata, ang siyang pinakamagandang halimbawa na pinanghahawakan ng isang Jesus kapag may nagtatanong sa kanya, sino ang karapat-dapat sa kaharian ng mga langit? Walang iba kung hindi ang isang sanggol, isang musmos na kanang hinahawakan ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, karapat-dapat sa kaharian ng mga langit. Bakit ko ito binabalik sa inyo? Sa mapalad ng pag-aaral, sa mapalad na umagang ito, aking na iniibig ng mga kapatid. Tingnan ninyo ang mga tupang ligaw. Nabuhay na saksi kayo na nangyayari sa inyong kapaligiran. At nadidinig ninyo ang mga dagundong sa inyong kapaligiran. Nadidinig ninyo ang mga hiyaw at sigaw ng mga tupa. Sa labas ng bakurang ng dakilang Panginoon, o aking na iniibig ng mga kapatid. Manatili kayo sa panalangin. Manatili kayo sa panalangin sapat yan ang kailangan ng inyong kapaligiran. Dahil sigit pa ang kainitan ng panahon, ang karagdagan kung saan ang tao ay naging balisa, kung saan ang tao naging ligalig, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo sa inyong mga kalagayan, nababalisa pa rin ba kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid? Natatakot pa rin ba kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid? Ligalig pa rin ba kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid? Umaasang kaitasan ng lahat ng mga negatibong bagay na ito ay naiwaldas na ninyo sa inyong mga sariling kakuan sapagkat naroon na nga inyong pananampalataya na nakatutok sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kailanman hindi kayo iiwanang nag-iisa o aking mga iniibig na mga kapatid. Magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Ama. Tumanggap man kayo hindi, sa buhay na yan, ang mahalaga na natili kayong umuugnay lagi na sa kaitasan, na natili kayo nakakabit ng mahigpit sa tunay na puno ng ubas na walang iba kung hindi ang dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan. Roma 14. 17 hanggang 19. Pakibasa. Ito po yung nasulat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanata ng 14, talata ng 17 hanggang 19. Sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Punto po. Maliwanag o aking may iniibig na mga kapatid.
ang inyong mga kalagayan sa kasalukuyan. Kung kayo man ay bantulot sa mga kaganapan sa inyong kapaligiran, ang kapayapaan nawa ay laging manatili sa inyo, sapagkat yan ang ninanais ng inyong mga kaakuan. Ang kanyang kalinga at ang kanyang pag-ibig, kailanman hindi mawawala sa inyo kung masunurin kayo at matalimahin kayo sa kanyang mga utos. O aking mainiibig na mga kapatid, isa lamang ang hiningi-hingi sa inyo ng kaitasan. Ibigin ninyo yung kapwa ng tulad sa inyong sarili at ibigin niyo sa lahat ang dakilang Panginoon. O aking mainiibig na mga kapatid, halinawa. Huwag kayong tumalikod sa Panginoon. Huwag ninyong balikan ang kahapon sa inyong mga buhay. Bagkus, magpatuloy kayo sa inyong paglalakad. Magpatuloy kayo sa inyong paghakbang. Sapagkat ang landasin niyan, ang tuwid na landasin niyan ay patungo sa kapayapaan at ang kaluhatian ng dakilang Panginoon. Muli, iiwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu at ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan na wayang sa managana at maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Paalam. Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig na walang hanggan. At ang paghahari ng kaliwanagan, pag-ibig at pag-asa ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga anak ng Diyos, kayo'y magpasalamat at magpuri sa pagbangon at paggising sa umagang ito, sapagkat ang liwanag ng Panginoong Hesukristo ay siyang nag-aalay ng liwanag sa bawat isa. Lagi kayong gumawa ng kabutihan at lagi kayong manalangin upang kayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Nasa umagang ito'y pumarito kayo upang kamtan ang dakilang salita ng Diyos, sapagkat panahon na upang kayo ay alayan at bigyan ng panahon ng maraming bagay na aayon sa kagustuhan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat napakahirap tanggapin ang hindi ninyong maintindihan, ngunit naririto kayo upang inyong pakinggan ang salita ng Diyos na nagmumula sa kaitaasan, na siyang naghahari sa buong sanglibutan, nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat nilalang upang ito'y pinag-aaralan at sikapin na kamtan nilang muli ang dakilang salita ng Diyos na nagmumula sa kaitaasan. Kayong mga iniibig na mga anak, ipagbunyin ninyo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat napapanahon na upang inyo itong dakilain ang kanyang pangalan, dahil nasa kaitaasan ito ibabasa inyo ang mga salitang
nagmumula sa amang makapangyarihan. Napakasarap pakinggan ang salita na nagmumula sa Ama, sapagkat itinuturo ang liwanag, kabutihan, kapangyarihan, at ang salita na nagmumula sa Ama. Saliksikin ninyong mabuti ang araw-araw na inyong nakakanta, sapagkat ang biyaya na binibigay ng Panginoong Diyos Ama ay napakasarap. Ulinigin ang mga salitang nagmumula sa kanyang pangalan, sapagkat siya ang laging namamalagi sa puso't isipan ng bawat isa upang ito'y kamtin na may kabutihan, na may kapangyarihan, at may kaliwanagan sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban. Sa araw na ito, umpisa ng pagmumuni-muni kung paano ang gampanin ng bawat isa tungo sa kaunlaran sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Binibigyan lagi ang bawat isa ang katungkulan upang isagawa, saliksikin sa araw-araw na ang buhay ay laging naririyan sa inyong puso't isipan, damdamin at kalooban. Sa araw na ito, mapalad kayo upang pakinggan ang mga salitang ibinababa sa inyo, sapagkat napakahalaga ang araw na lumilipas. Pag-aralan mabuti upang kayo ay lumakas at bigyan ng buhay na walang hanggan sa araw-araw. Magpasalamat at magpuri ang bawat isa sa lahat ng inyong panatang tinanggap sa araw-araw. Ay siya na lamang ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng lakas upang kayo ay manalig sa kanyang pangalan at lugdin lahat ang ibinibigay na salita nagmumula sa amin. Magpuri kayo at magpasalamat sa araw na ito, na may pag-ibig at pag-asa upang sumainyong malagi na ang salita ng Diyos Ama ay mamalagi sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na nakabayubay sa krus, ay siyang matibay na pananalig ng bawat isa na sa kanyang pangalan at salitang binibitawan sa araw-araw ay siyang tunay na may kapangyarihan upang kayo ay laging magtiwala, magtagumpay sa inyong lahat na ninanasa sa inyong mga buhay. Naway mamalagi sa inyo ang kapayapaan, kaluwalhatian, at kapangyarihan ng Diyos ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa man. Paalam. Ako si Apostol Juan Bautista Adyos. Pag-ibig at kapayapaan
ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibiyaya ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat nalalaman niya na kayo bilang isang mag-aaral ay tunay na nangangailangan ng kanyang paggabay at tunay na ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa lahat at bawat isa sa kanyang mga ipinangako. Mga iniibig na mga kapatid, anumang kaalaman mayroon ang bawat isa sa inyo, ang kaitaasan ay tunay na hinahanap ang inyong mga kalagayan. Na kayo bilang isang mag-aaral ay hindi na nga kayo nagkakaroon pa ng mga pag-aalinlangan sa kanyang harapan. Sapagkat malao na ang inyong nalalaman at natututunan na ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay intuintingang bumubukas sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang kaangkinan ng dakilang Panginoon ay tunay nga hindi nananahimik sa lahat at bawat isa. Ito ay kumikilos at nagnanasa upang nang sa gayon ang kapanahunan na inyong inilalagi dito sa sandaigdigan ay hindi masayang. Kayo bilang isang mag-aaral, inyong antugunan ng pangangailangan ng inyong mga espiritu. At ang kaitaasan ay tunay na nagagalak sapagkat ang inyong natututunan ng mga biyaya o mga pangangailangan para sa inyong laman ay unti-unti nga ninyo itong binabawasan. Sapagkat ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang pumaparoon sa kung ano ang naisin ng inyong mga espiritu na bahagi ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Dito kayo binibigyan ng kaitaasan ng mga pag-aaral upang nang sa gayon matutunan nyo ang kaibahan ng pag-aaral ayon sa laman at pag-aaral ayon sa Espiritu. At inyong masinop sa inyong mga sarili ang tunay na pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kayo bilang isang mag-aaral ay masusi ninyong hagilapin ang mga pag-aaral na karapat-dapat sa kanyang harapan. Sapagkat ito ang inyong tungkulin, hindi lamang sa inyong mga sarili, na kung kayo'y natututo, kayo rin naman ay gaganap ng inyong tungkulin para din naman sa inyong mga kapatid. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan, maraming mga pag-aaral na inihaharap sa lahat at bawat isa. Subalit, inyong matutunan na ang bawat aralin na inyong madadala sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay nga ninyong makuha. Sapagkat ito lamang hanggang sa dulo ng inyong pag-aaral ang inyong madadala. Wala kayong mabibitbit na anuman dito sa sanlibutan. Bagkos ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay walang katapusan. Na ito nga ang inyong magiging dalahin sa panahong kayo'y naglalakbay
hanggang sa dulo ng inyong mga pag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, sino man sa inyo ang magnasa sa harapan ng dakilang Panginoon, tunay nga kayong natututo at nagkakaroon ang lahat at bawat isa na maiwas sa mga alalahanin dito sa sanlibutan. At ang kaitaasan ay tunay ngang nagagalak sa lahat at bawat isa sapagkat ang kanyang mga tupa ay tunay ngang nagkakatipon at nakaririnig ng iisang tinig. Ito ang isang panawagan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kayo'y matutong sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon, na kung anumang balakid na inyong nararamdaman dito sa sanlibutan, ay huwag nga noong maging sagabal sa patuloy ng inyong paglalakad patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo na inaasahan ng kaitaasan na natututo na ang inyong tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon ay maging palagian. Hindi ito ninanais nyo lamang sapagkat kayo'y nangangailangan, bagkos kayo'y patuloy at patuloy sa inyong mga gawain at tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon, anuman ang inyong maging kalagayan. Sapagkat ang kaitaasan ay hindi sumisino sa kalagayan ng isang tao. Maging ano ka man, uri ng isang tao dito sa sanlibutan, hindi namimili ang dakilang Panginoon. Lahat ay inaanyayahan sa piging upang nang sa gayon ang lahat din naman ay makaranas ng tunay na pagbibiyaya ng kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, ito ay isang inyong tungkulin na kung saan dito iniuugnay ang inyong mga sariling kaakuhan. Na bagamat kayo'y naririto sa sanlibutan, ang tungkulin niyan na iniatang at inyong sinumpaan sa harapan ng dakilang Panginoon na kayo'y magpapatuloy sa inyong mga ginagampanan upang nang sa gayon ang inyong mga pag-alinlangan ay tunay na masapat kung kayo'y naroroon sa pag-aaral ng naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Bigyan nga ninyo ng mga patotoo ang inyong mga sarili upang nang sa gayon kayo bilang isang mag-aaral ay maging isang patotoo sa harapan ng dakilang Panginoon at gayon din sa inyong mga kapatid. Na kayo din naman ay magiging isang tagapagturo na kung saan ang inyong mababanggit ay tunay nga ninyong nauunawaan at ito'y inyong nararanasan. Mga iniibig na mga kapatid, maraming mga vibrasyon na inyong nakakalap dito sa sandaigdigan. Kung kaya nga ang kaitaasan ay laging nagnanais sa lahat at bawat isa na kayo'y manatiling tahimik upang nang sa gayon ang bawat isa sa inyo ay hindi maka-apekto sa mga vibrasyon sa inyong mga kapaligiran. Lalo tigit, ito'y magiging sagabal
sa inyong pag-aaral, kung kaya nga at inyong itakwil ang mga pag-aaral na kung saan ito'y inyong nakalap sa panahon ng kayo'y nakikipag-aral o naglalakbay dito sa sandaigdigan. Mga iniibig na mga kapatid, nasain nga ng bawat isa kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat ito lamang ang tanging kaparaanan upang ang isang mag-aaral ay magtagumpay sa itinuturong pag-aaral ng dakilang Panginoon. Na kayo bilang isang mag-aaral ay darating sa punto na kayo ay magiging isang kamanggagawa ng kaitaasan, at ito na nga ang kaluwalhatian ng bawat isa na siyang inyong mararanasan o mararamdaman na kayo'y magkakaroon ng sapat ng kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Mga inibig na mga kapatid, ang panahon na dumarating ay tunay ngang masalimut. Kung kaya nga iwasan ng aking mga kapatid kung anuman ang hindi pag-aaral na nanggagaling dito sa sanlibutan, sapagkat ito lamang ang magiging kaparaanan ng isang mag-aaral, na ang bawat isa ay matuon ng kanyang kaisipan, damdamin at kalooban sa tunay na pag-aaral na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Magsumikap nga ang bawat isa at magpatuloy. Gawin ang nararapat at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, at huwag magkaroon ng pag-alinlangan, sapagkat ang kaitaasan ay tunay ngang laging nakagabay sa lahat at bawat isa, at ang mga banal na espiritu ang siyang aalalay at gagabay na isinugo ng dakilang Panginoon sa harapan ng bawat isa sa inyo. Hanggang dito ako muling pinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob na nagmumula sa dakilang Panginoon mula ngayon at magpakailanpaman. Sino man sa Kanya ay nagtitiwala ay tunay ngang pinagbubuksan ng kaitaasan. Sino man sa Kanya pinigbigay ang Kanyang kalooban, ang Kanyang kabuuan, ay tunay ngang pinagpapala at higit na lalo pinagkakatiwalaan ng dakilang Panginoon. Sino man sa Kanya nagpapatuloy na mag-aral at humihingi ng bahagi ng para sa bahagi ng kaitaasan, ay tunay ngang binibigyan at patuloy na tinuturuan ng dakilang Panginoon, upang kayo din naman, aking mga iniibig ng mga kapatid, ay magkaroon ng isang tanda sa inyong mga pagkatao na kayo ay nagmula sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili bilang isang tapat na mag-aral? Nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili na kumakain sa kanyang hapag, sa kanyang piging, na sa inyo ay tunay na binubuksan at patuloy na iniaaral? Nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili na umiinom ng kanyang handog, ng kanyang tubig na mainam, upang kayo din naman ay patuloy na magsipaglinis at patuloy na makilala ninyo ang inyong mga bahagi sa harapan ng dakilang Panginoon? Na sa pamamagitan nga nito, maaalala ng inyong mga pagkatao ang kanyang salita, ang kanyang pangako, kailanman ay walang iiwan,
Kailanman ang kanyang pag-ibig ay nagpapatuloy at ibinibigay sa kanyang mga anak na sa inyo ay tunay na inihahandog at patuloy na pinaalala. Ito ba ang inyong naalala sa mga panahong ito? Ito ba ang inyong binubuhay sa inyong mga pagkatao? Na anuman ang sa inyo'y gawin, narito kayong handang humarap sa harapan ng dakilang Panginoon ng mayroong kalinisan sapagkat nalalaman ninyo kayo nga ay tumatalikod sa isang sanglibutan at inyong nakikita ang isang pag-aaral bilang kanyang pag-ibig, bilang kanyang kabahagi na sa inyo ay patuloy na iniaaral. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ba ang inyong nasisilayan at binubuo sa inyong mga pagkatao na kung kayo ay tatawagin kanyang mga kamanggagawa, inihahandog nga ninyo ang inyong mga sarili upang ang mga gawang iyan ay tunay na makatugon at makabahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kung kayo ay tatawagin kanyang mga anak, narito kayo yung sumusunod. Ang bawat pagpapakumbaba ng inyong mga iniibig na mga kapatid ay patuloy nga ninyong binubuhay sa inyong mga pagkatao sapagkat nalalaman niyo sa kanya niyo makikita ang kanyang salita, ang kanyang pag-asa at higit na lalo ito ang inyong kinakailangan upang sa sanglibutang ito ay kayo'y makalag sa bahagi ng mga bagay na inyong iniisip. Mga bagay na ginagawa ng isang tao sapagkat nalalaman ng aking mga iniibig na mga kapatid, hindi ito ang inyong mga tahanan. Ni ang mga bagay na inyong pinapagal sa isang libutang ito, ni ang mga bagay na inyong itinatanim sa inyong mga pagkatao, ni hindi nga kayo dito nanggaling sapagkat saan kayo nagsimula, saan kayo magtatapos, hindi baga sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, nakikita ba ninyo kung gaano ang kahalagahan ng bawat pag-aaral sa inyong mga buhay? Nakikita ba ninyo kung gaano rin ang kaitaasan patuloy na naghahanap upang sa mga maliliit na bahagi na inyong ibinibigay at inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon? Narito ang isang maliit na butil na sa inyo'y tunay na tinutubo at ito ang karapat-dapat ninyong ihain sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, inilalayo niyo ba ang inyong mga sarili sa makasalanang mundong ito? Inilalayo niyo ba ang inyong mga sarili sa mga paggalaw ng walang kabuluhan na sa inyo'y naitatak mula pa nung una na inyong ibinihis ng inyong mga pagkakasinungaling sa inyong mga pagkatao sapagkat hindi ito ang bahagi na sa inyo ay tunay na itinatatag ng dakilang Panginoon, kundi ang bahagi na sa inyo ay nanggagaling sa inyong mga espiritu. Ang katahimikan ng isang sanglibutang ito ay tunay ba ninyong nakikita? Bagkus ang katahimikan ng kaitaasan ay patuloy ba ninyong itinatanim sa inyong mga sarili? Sapagkat bawat isa sa inyo na hinahandugan ng kaitaasan, inihahain ba ninyo ng mayroong katapatan ang bawat sandali ng inyong pagparito? Sapagkat bawat isa ay tunay ngang kanyang mga anak, patuloy ang paghahanap ng kaitaasan upang sa maliit nga ninyong salita, sa maliit nga ninyong pagkatao, mabuo ang kaharian ng dakilang Panginoon. Mabuo ang kanyang pagkakatatag sa inyo mula pa nung una at higit na lalo makita ninyo kung gaano nga kayo kainiibig ng dakilang Panginoon upang kayo ay mabigyan pa ng pagkakataon upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang manatili at higit na lalo tunay nga ninyong kakitaan ng inyong mga sarili ng kanyang buhay na salita sapagkat ang kaharian ng dakilang Panginoon ay tunay ngang itinatanim at binubuhay sa bawat isa sa inyo. Ang pag-aaral ay tunay ngang hindi natatapos sa mga mag-aaral na patuloy na inililiko ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang pag-aaral ay tunay ngang inihahandog at inihahain sapagkat narito kayo, ibinibigay ninyo ang inyong mga sarili upang sa inyong pagkatao, mabuhay muli ang isang Kristo na sa inyo
ay patuloy na inihahandog at tanda ng inyong pagkakatao sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang kanyang salita. Ito ang kanyang bahagi, aking mga iniibig na mga kapatid. Harinawa, inyong masilayan sa inyong mga sarili na kayo'y buo at kailanman ni hindi na nga kayo tatalikod pa sa mga bagay na kanyang inaaralan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Sa bawat isang nagpapatuloy na linangin ang kanyang sarili upang sa gayon matumpakan ang lahat ng minimithi ng kanyang puso na maunawaan at matanto ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon. Ang tao ibinulusok sa tahanang ito upang sa gayon siya ay mag-aral, linangin ang kanyang sarili, palakasin ang kanyang kabuuan sapagkat ito ang nararapat at ito ang nilalayon ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay ngang sinabi na ang tao ay kanyang kawangis. Kaya nga, sa bawat isa, linangin ninyo ang inyong mga espiritu sapagkat ang espiritu ang tunay ngang magbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Lagi kayong pinaalalahanan, lagi kayong binibigyan ng pagkakataon upang sa gayon magkaroon pa kayo ng tunay na lakas, tunay na liwanag ng inyong mga pag-iisip upang sa gayon matutunan pa ninyo ang lahat ng mga bagay na kinakailangan ninyong matutunan sapagkat kayo ay binigyan ng pagkakataon mag-aral sa kaitaasan. Huwag ninyong sayangin ang panahon. Huwag ninyong bigyan pa ng pagkakataon ang inyong mga sarili na magdalawang isip sapagkat tunay ngang natagpuan na ninyo ang aralin, ang paaralan na lagi nang naririyan, na lagi nang nagpapaalala sa mga mag-aaral na ang kanyang sarili ay kinakailangan ihandog ng buo sa dakilang Panginoon. Mapalad ang bawat isa na lagi nang nayuyungyungan ng liwanag sapagkat ang liwanag na ito ang makapaglilinis sa bawat isang espiritu upang sa gayon mabigyan niya
ng buong pagnanasa na sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin ay matumpakan niya ang lahat ng mga bagay na iniuutos ng dakilang Panginoon ng buhat panuuna. Sa bawat isa na tumutupad ng kanyang tungkulin, huwag ninyong limutin ang una ninyong pag-ibig sapagkat huwag ninyong lingunin pa ang inyong nakaraan sapagkat naririto na kayo sa paturoang ito na tunay ngang nagbibigay sa inyo ng kalakasan, nagbibigay sa inyo ng tunay na kaligtasan. Ang bawat isa'y nananalangin. Tunay nga sa inyong pananalangin. Kung ito man ay nanggagaling sa malinis na puso, ang panalangin ninyo ay nakararating sa dakilang Panginoon. Kaya nga, magpatuloy ang bawat isa. Huwag kayong makalimot, magpasalamat at magpuri sa dakilang Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa araw-araw ninyong buhay sapagkat ang pahiram ng buhay ng dakilang Panginoon ay walang nakakaalam kung kailan niya ito kukunin. Maghanda ng mainam, magbigay ng panahon sa inyong mga sarili upang sa gayon maunawaan ninyo kung ano ang inyong nararapat gawin na makapagbibigay handog sa dakilang Panginoon na masamyo. Ang dakilang Panginoon ay hanggang sa kasalukuyan ay naghihintay sa bawat isa na buksan ang kanilang puso, buksan ang kanilang pagkatao upang sa gayon ang kanilang mga espiritu ay tunay ngang makakawala sa lahat ng mga bagay na di nauukol sa kaitaasan. Ang laman ay hindi karapat-dapat sa kaitaasan sapagkat ito'y marumi. Ang Espiritu ang tunay na kinakailangang linangin ng isang ako sapagkat siya ang tunay na makararating sa kanyang harapan. Linisin ninyo ang inyong mga daan sapagkat marumi ang tunay nga raan at ang mundong ito ay tunay ngang madilim. Subalit kayo'y nasa kaliwanagan na. Kayo ay nasa tamang pananampalataya. Natutunan na ninyo ang nauukol sa kaitaasan. Naunawaan na ninyo kung ano ang ebanghelyo ng dakilang Panginoon. Lahat ng salita ay ipinagkaloob na sa inyo. Inihatag sa harapan ninyo kung ano ang nararapat at di karapat-dapat sa inyo. Pagpapatuloy, maging matatag ang bawat isa. Ano man ang iharap
na mga tiisin, suliranin sa inyong buhay. Huwag na ninyo itong bigyan pa ng bigat sapagkat naririyan ang kamay ng dakilang Panginoon na lagi nang sumusubaybay sa bawat isa. Magpakatatag ang bawat isa upang sa gayon ang nilalayo ng dakilang Panginoon sa bawat isa ay magkaroon kayo ng tunay na pag-aaral at maibigay ninyo ito sa inyong mga kapatid. Ang paturoang espiritismo ang nagbukas upang kayo ay malinang, upang kayo'y maglinis, upang kayo'y magsisi, upang kayo'y magkaroon pa ng tunay na pagtityaga na mahakbang pa ninyo ang inyong mga paa patungo sa kaitaasan. Mapalad ang bawat isa na lagi nang tinuturuan, na lagi nang pinaalalahanan, at lagi nang nagbibigay ng kaukulang pag-aaral. Huwag kayong bibitiw sa puno ng ubas. Lagi kayong manalangin. Lagi kayong magpuri sapagkat ang Diyos ay naririyan, umaasa na sa pagdating ng panahon na sa inyo'y pag-aaral, kayo ang tunay na maging matagumpay na makarating sa kanyang harapan. Ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang malawak, gagalaw at gagalaw sa inyong mga buhay. Maraming pamamaraan, maraming pagbibigay ng mga bagay upang kayo ay matuto, upang kayo'y sumunod sa kanyang likuran. Huwag na ninyong isipin kung ano ang inyong kakainin. Huwag ninyong isipin ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan kung hindi pakainin ninyo ang inyong mga espiritu. Sapagkat ang espiritu ang kanyang kawagis. Tunay ngang asamin ng bawat isa na matala ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Sapagkat kung ito'y nakatala, kayo'y nagtagumpay. Ang pagtatagumpay ay tunay ngang pinaghihirapan at hindi ito hinihintay na bumaba sa kanya, kundi pinagpapaguran at binibigyan ng panahon at binibigyan ng kanyang kabuuan. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman.
Mga inibig na mga kapatid, kayo na mga naririto sa paaralan ng dakilang Panginoon, ay unti-unti na nga ba ninyong nabibilang ang inyong mga bunga? Unti-unti na nga ba ninyong nakikita ang bunga ng inyong mga paggawa? Unti-unti na nga ba kayong nakikinabang sa bawat pagpapagal na inyong ginagawa sa bawat araw? Sapagkat sa maraming panahon na ibinigay sa lahat at bawat isa, ay kayo mga inibig na mga kapatid ay inaasahan ng kaitaasan na hindi lamang ninyo pakakainin ng inyong mga sarili, bagkus kayo ay magbabahagi sa inyong kapwa. Bagkus naririto binibigyan ng pagkakataon ng lahat at bawat isa, upang sa maliit na bahagi ng inyong mga paggawa, kayo ay magpapatuloy. Kayo ay magbibigay lugod sa harapan ng dakilang Panginoon. At kung kayo ay nakikita ng inyong kapwa, ang una nilang maaalala ay ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Papaano nga ninyo ito may sasagawa, mga inibig na mga kapatid? Malibang kakitaan kayo ng kalinisan ng inyong mga puso. Malibang sa inyong mga sarili ay maihiwalay nga ninyo ang inyong mga sarili dito sa sanglibutan. At lalo't higit ang pakikipag-ugnayan sa dambana at sa liwanag ng dakilang Panginoon ay inyong maisagawa. Sapagkat wala namang ibang paggawa ang hinahanap sa lahat at bawat isa, kundi ang paggawa ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang bahagi ng karapatan na ibinigay sa lahat at bawat isa, na ang inyong mga munting panalangin ay hindi lamang sa inyong mga kasaganaan at kapayapaan, bagkus ito ay naaabot ng inyong mga ilawan ang bahagi ng kadiliman na mayroon ng inyong kapwa, lalo't higit ang inyong mga kapatid sa iisang pag-aaral. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, unti-unti na nga kayong inihiwalay ng kaitaasan doon sa mga paggalaw na hindi karapat-dapat. Unti-unti na nga kayong inilalagay sa tamang kalagayan upang wala nang kadailanan ng tao upang siya ay hindi gumawa, upang siya ay sumuway sa batas at utos ng dakilang Ama. Mga inibig na mga kapatid, ang lahat at bawat isa ay naririto sa paaralan ng dakilang Panginoon upang hindi lamang kayo magpakilala kung sino ang inyong mga sarili. Hindi lamang kayo naririto upang mapag-intingan nga ninyo ang inyong mga pagkakakilanlan sa inyong mga sarili, bagkus inyong unti-unting matutunan ang inyong tunay na ako. Mga inibig na mga kapatid, sa bawat nagpapatuloy sa paaralan ng dakilang Panginoon, kayo nga ay hinahawi na ang lambong sa inyong mga uluhan na nagtatakip upang ang biyaya ng kaitaasan ay dumaloy sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang ang bahagi ng kaitaasan na matagal na nakalihim at hindi naunawaan ng tao ay unti-unti na nga niyang matanggap sa kanyang sarili. Mga inibig na mga kapatid, ang katotohanan na sa inyo ay ipinakikilala ay hindi lamang tulad sa isang salita. Alalahanin nga ninyo na kayo ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng dakilang Panginoon. At hanggang ngayon ay inyong ang pinakikinabangan at kayo ay may buhay ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang patunay ng pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na kayo ay magkaroon na nga ng kalayaan. Magkaroon nga ang kalayaan ng inyong mga espiritong maisagawa niya ang kanyang tungkulin at utos na iniatang sa kanya ng dakilang Panginoon.
na kayo, mga iniibig na mga kapatid, ay hindi na nga lamang kayo nakikisa sa gawa ng tao, bagkus kayo ay inaanyayahan ng kaitaasan upang makisa sa gawa at layunin ng dakilang Panginoon. At papaano nga ninyo ito may sasagawa, mga iniibig na mga kapatid? Malibang matagpuan muna ninyo sa inyong mga sarili ang bunga ng kapayapaan at bunga ng Espiritu Santo. Katotohanan ngang aking sasabihin ay hindi nga kayo makakabahagi o makapagbibigay sa inyong kapwa. Malibang matutunan at maisabuhay nga ninyo ang bahagi ng biyaya ng kaitaasan, kayo na unang nakakaani ng bawat bunga na ito. Kayo na unang nakalalasap at unang nagkakaroon ng patotoo sa bawat biyaya na ipinakikilala sa inyo ng kaitaasan. Kayo ay magiging buhay na patotoo sa salita ng dakilang Panginoon. Kayo, mga iniibig na mga kapatid, ay hindi nga katotohanan na taga-sanglibutan. Bagkus kayo ay naririto lamang upang magbahagi at upang makipag-aral sa layunin ng dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan nga ng lahat ay panandalian lamang. Ang buhay ng tao ay tulad sa isang panaginip, mga iniibig na mga kapatid. At naririto, bagamat kayo ay nasa panandaliang kalagayan ng buhay ayon sa tao, kayo ay tinuturuan at binibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan upang mabuhay ang kamalayan ng inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, manatili nga kayo sa tunay na puno ng ubas. Manatili nga kayo sa pakikipag-aral, pakikipagtiis, lalo't higit sa iisang pananampalataya at iisang pag-ibig. Sapagkat sa bawat nananatili sa biyaya ng dakilang Panginoon at hindi lamang sa pananatili, ngunit kayo ay nagiging tahanan o mainam na sisidlan ng biyaya ng kaitaasan. Tunay at katotohanan ngang aking sasabihin na tinanggap na nga ninyo ang inyong ganti ayon sa kaloob ng dakilang Panginoon. Buksan nga ninyo ang inyong mga puso. Buksan nga ninyo ang inyong mga kaisipan. Panatilihan nga kayo ng kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Sapagkat wala ngang yaman na kapalit ang biyaya at kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Sapagkat ito ang isang bagay na bagamat hindi nakikita ng tao, ngunit nadarama ng kanyang espiritu, ngunit nakikilala at pagkain ng bawat kaluluwa na nagnanasa na sila rin naman ay makiisa sa piging ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, kayo ay binubuksan sa mga susunod na araw. Nawa inaasahan ng kaitaasan na dagdagan pa ninyo ang inyong paghahanda. Sa mga susunod na araw na kayo ay binibigyan ng maraming pag-aaral ayon sa pagkabuhay na maguli ng isang Kristo. Ang buhay ng isang Kristo na naging isang mainam na halimbawa sa bawat tao, sa bawat espiritu, sa bawat kaluluwa na naririto at patuloy na nakikipagtiis sa kanyang pangalan. Mga iniibig na mga kapatid, nawa magbigay nga kayo ng panahon, magbigay nga kayo ng lugod at pananalangin at pananahimik sapagkat ito ang isang kaparaanan na kayo ay makaugnay o makibahagi sa liwanag ng kaitaasan. Tulad ng isang Kristo na inihiwalay niya ang kanyang sarili sa sanglibutan at dito siya ay nanahimik at tumingala sa langit upang makipag-ugnayan sa kanyang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, nawa ang maikli kong bahagi
ay maging isang ilawan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang maibalik muli ang inyong mga kaugnayan sa harapan ng dakilang Panginoon na matagal na naputol at nagkaroon ng kahadlangan. At nawa magkaroon nga kayo ng pakikiisa at ng malinis na puso upang sa inyo ang biyaya ng kaitaasan ay inyong maisapuso't maisabuhay at maitanggap ng buo. Ito lamang ang aking bahagi, muli ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman, ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig ko mga kapatid, malawak ang diwa ng pag-ibig na ibinigay ng dakilang Ama para sa lahat. Sino nga nakakatanto ng tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon? Na kung papaano ang isang kaharian ay punong-puno ng kapayapaan at ng kahalatian. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay tunay ngang dinadala ng dakilang Panginoon unti-unti sa isang pag-aaral na kung papaano makakasulong ang bawat isa, makakaunawa ng mga salita na sa kanya ay dumarating, na kung papaano ito isasagawa ayon sa kabanalan. Tunay, maraming kadahilanan ng bawat tao sa kanyang buhay. Ngunit isa ang layunin ng kaitaasan, maglinis ang bawat isa nang upang sa ganon maalis sa pagkakatali ng sanglibutan. Tunay na ang lahat ng pagsisikap ng kaitaasan ay para sa mga maraming kaluluwa na ito ay magkaroon ng katuparan. Ngunit sino nga lang ba nakaunawa at nakaagawa ng mga bagay na kalooban ng kaitaasan? Sino nga ba ang nagsisikap sa kanyang pamumuhay na ang bahagi ng dakilang Panginoon ay siya na nga? Paano ito magagawa ng isang ako kung punong-puno ka ng kabalisaan ayon sa laman? Mga iniibig kong mga kapatid, tunay, marami na kasunod sa utos ayon sa ibinigay sa lumang tipan. Ngunit saan nandoon ang pag-ibig na ito ang hinahanap sa bawat puso na gumagawa, nagsasalita ng mga bagay na kabanalan, ngunit nandoon ang kahilingan ng mga bagay na karangyaan sa lupa. Hinangad ba ng bawat isa ang yaman ng langit? Hinangad niyo ba na maunawaan ang lawak ng pag-ibig ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon may bahagi sa maraming kaluluwa? Ito ba ang nasa inyong puso o ang laging nilalaman ng puso ng bawat isa ay ang kanyang buhay, natatakot na magutom? Ngunit, ano nga ang banggit?
ng mga kabanalan sa bawat isa. Ang tinapay ng buhay ay tunay nga na ang salita ng Diyos na kung ito ay manamnam ng iyong kaluluwa, tunay nga na ikaw ay hindi na muling magugutom. Ngunit papaano sa iyong pagkadinig ay hinahanap mo pa rin ang ayon sa laman. Mga iniibig ko mga kapatid, bakit maraming nagkakasakit? Tunay na sinasabi ng bawat isa na kalooban ng dakilang Panginoon. Ngunit ang mga kadahilanan ay isa lamang ang nakakaalam upang ang tao ay makapaglinis sa kanyang kalagayan. Upang nang sa ganon, maunawaan niya ang mga salita ng dakilang Panginoon na sa pamamagitan ng gawa ay kanyang nadidiwa. Nagsisisi ng buong puso at gumagawa ng mayroong kahinahunan sa kanyang kabuuan. Oo, nandoon ang bawat isa nagiging kasangkapan na ngayon sa Espiritu. Ngunit naalis ba ng bawat isa ang kagaspangan ng pag-uugali? Mga iniibig kong mga kapatid, maraming kadahilanan kung bakit ang tao ay kung saan-saan napupunta, kung saan-saan ang karanasan ay kanyang natatamo. Sapagkat tunay nga, laging naghahanap ng ayon sa kanyang sarili. Ngunit, kung ang Panginoon ay pakikinggan ng bawat isa, ang kanyang kalagayan ay tunay nga na ito ay kung kanyang mapagtatanto, tunay na makikilala mo ang dakilang Panginoon. Sapagkat kung ang salita ng Diyos sa iyong buhay ay iyong ginagawa na mayroong kaluwagan sa iyong puso, anumang kahirapan ay nandoon ka pa rin sa Kanya, naninikluhod at nanalangin ng taimtim na kung papaano binibigay mo ng buong buo ang iyong kakuan. Tunay nga, mga iniibig kong mga kapatid, malapit sa iyo ang kaharian ng langit. Sapagkat ito ay nalimbawa sa isang bata. Ano nga ba ang kalagayan ng isang bata? Sa isang musmos, ano ang kanyang nalaman? Kundi gumagawa ng ayon lamang sa pagsunod ayon sa utos. Siya hindi tumututol ayon man sa kanyang kalooban, kung hindi ginagawa niya na mayroong kalinisan ng pag-iisip. Hindi dumarating anumang bagay na salungat sa inuutos. Ngunit, ang bahagi ng pag-aaral sa inyo na kayo'y mulat na, marami na naging karanasan. Kung dumating ang salita ng dakilang Panginoon, ang inyong pag-iisip ay nagtatalo. Mga iniibig kong mga kapatid, bahagi ng pag-aaral ay ang pagsunod sa dakilang Panginoon. Mayroong pagtitiis sa kanyang pangalan. Ang bahagi ng paglilingkod nyo ayon sa laman ay tunay nga na ito ay para sa laman. Ngunit ang para sa Panginoon ay ang ayon sa Espiritu na ito ang dapat maabot ng bawat isa. Ngunit paano mo ito maabot? Kung ngayong pangunawa, ang iyong bahagi na ginawang mabuti sa laman, ay lagi mong ibabahagi
ayon sa kalooban ng Panginoon. Tunay na maraming mabubuting loob. Maging ang masamang tao, gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Iniligtas niya ang buhay ng kanyang kapwa, kapalit ng kanyang buhay. Hindi ba iyon ay mabuti? Ngunit ikaw, na tinataka ng dakilang Panginoon mula sa kaitaasan, ang mabuti ay kailangan manatili sa iyong pagkatao, sapagkat ikaw ay halimbawa ng kabanalan. Ikaw ay isang ilaw mula sa kaitaasan. Kaya anumang bahagi ng pag-aaral, mga kapatid, kayo ay magsipaglinis ayon sa Espiritu. Huwag niyo angkinin palagi ang gawang mabuti ay para sa kaitaasan. Mayroon para sa kaitaasan ang isang Espiritu na dapat mahayag sa kanyang magawa, sapagkat siya ang kawangis ng dakilang Panginoon na dapat makilala ng bawat kaluluwa. Nalalaman ninyo, maraming nasa kadiliman na dapat mailabas upang nang sa ganon, sila'y makapag-aral sa kaitaasan sa pangalan ng dakilang Panginoon. Bawat kaluluwa ay may bahagi ng kadiliman, may bahagi ng kaliwanagan, ngunit saan nandun ang kaliwanagan sa inyong pagkatao? Sino ang naghahari sa inyo? Mga iniibig ko, mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng pagganap ng ayon sa pansarili, kung hindi kayo na nakaunawa ng salita ng dakilang Panginoon, ay palawakin niyo pa ng upang nang sa ganon, na ang inyong mga pinagpagalan ay hindi masayang. Sapagkat tunay nga, maraming inaralan ng dakilang Panginoon, marami siyang isinugo, na ito ay nagsipagpagaling na mga may karamdaman, na pagpaalis ng mga demonyo. Ngunit, ano ang salita ng dakilang Panginoon? Maliban lamang na maitala ang inyong pangalan. Ano nga ba ang pakahulugan sa inyong mga puso, mga iniibig kong mga kapatid? Ano nga ang hinaharap ng dakilang Panginoon? Ang mas malawak bang paggawa? O ang mas malawak na pangunawa? O ang pagtanggap ng kalooban ng dakilang Panginoon? Na kung paano isusuko mo ang iyong kabuuan upang nang sa ganon, ang kapayapaan at kalutian ay sumainyo. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay tinuturuan magsaka upang nang sa ganon, kayo'y maging matabang lupa. At nang sa ganon, bawat ipunla ay umusbong at lumalaki, lumalago at namumunga ng karapat-dapat sa dakilang Panginoon. Ito ang hinahanap sa bawat isa. Ito ang bahagi na sa inyo'y laging binababa, sapagkat hindi nasusukat ang isang titik ay yung ipamalas sa karamihan, kung hindi ang isang diwa na ito na mula sa kaitaasan na ikaw ay maging kasangkapan at ito ay may isang bulat sa kapaligiran nang sa ganon. Tunay nga na ang bahagi ng kaharian ng langit ay magbigay ng kaliwanagan sa bawat kaluluwa. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu
Pablo, Apostol. Paalam.